Ginugunita po ngayong araw ang ika-27 anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution. Kasabay na okasyon, nilagdaan ni Pangulo Aquino ang isang kautusan na tutulong sa mga biktima ng pang-aabuso noong panahon ng batas militar. Nakatutok si June Veneracion. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Sa mga katagang ito noong September 1972, batas militar ang ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos sa bisa ng Proclamation 1081. Ang mga kilalang kritiko ng rehimen, ipinaaresto. Libo-libo ang kinulong, tinorture, at biglang naglaho. 1981, binawi ni Marcos ang martial law. Ang diktatorya, tuluyang nagwakas makalipas ang 5 taon. Nang bumuho sa mga Pilipino sa EDSA at pinamala sa mundo ang people power. Para sa mga kabataan upang Kanina, ginurita ay ka-27 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Isinadula pa ang mga tagpo. Ang malaking pinagkaiba na siguro ng selebrasyon ngayong taon kumpara sa mga nakaraan ay isinabay ngayon ang paglalagda sa makasaysayang batas na magbibigay pagkilala at kompensasyon sa mga biktima ng martial law. Sa People Power Monument, nilagdaan ni Pangulo Aquino ang Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013. Sa ilalim nito, babayaran at kikilalanin ang mga nagdusa noong panahon ng martial law. Kabilang po ng iba pang mga nagsulong ng batas na ito, tiniyak nilang hindi man maibabalik ang panahon na ninakaw sa mga biktima ng batas militar. Masisiguro naman ang pagkilala ng Estado sa kanilang pinagdaanan. At nang sa gayon ay mailapit sila sa tuluyang paghihilom ng mga sugat na nakaraan. Sa tala ng Commission on Human Rights, nasa 20,000 ang mga biktima na sasalain pa ng bubuing compensation board. Sabi ni CHR Chairperson Eta Rosales na isa ring biktima ng martial law. Ang perang ipambabayad ay kukunin sa 10 billion pesos na Marcos Swiss accounts. 2 taong inaasahang tatagal ang proseso. Hindi across the board, depende sa gravity. Meron silang accounting na gagawa. Yung pinakamataas na matatanggap, yung mga pinaslang, summary, killings, at saka yung mga enforced disappearance. Isa sa mga inaasahang makikinabang ang 60 taong gulang na si Joseph Olayer na 2 beses daw nakulong at tinorture pa habang nakapiit. Nagpapasalamat na rin ako na pirma nito para mabigyan katarungan yung sakripisyo ng marami. Nagbistulang reunion din ang okasyon. Si Sister Ping Ocarisa ay isa sa mga madre na humarang noon sa mga tangke ng militar. Habang nagro-rosary kami, sabi ko mayroong ray of light, nag-strike sa amin at saka sa sundalo. Tapos na rin ako ni Lord, patawarin mo na ako sa lahat ng mga kasalanan. Kung hanggang dito lang yung buhay ko, ialay ko po para sa bayan. Oo, kaya sabi ko kung sana hanggang dito lang sa katawan namin madre, huwag na isama yung mga kasamahan namin. Kasi that time, dami-dami talagang tao, ano? Halos kompleto ang mga pangunahing EDSA personalities. Pero kapansin-pansing wala sina dating Defense Minister at ngayon Senate President Juan Ponce Enrile at Senador Gringo Hunasan na nasa kalabang grupo ng Team Pinoy sa eleksyon 2013. Dumalo si Vice President Jojo Marbinay, isa sa mga leader ng United Nationalist Alliance o UNA. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.